Good morning. So, papunta tayo ngayon sa Pungo. Doon kami makikita ni Ate Luella dahil ngayon ang day 2 ng kanyang kidney transplant journey. So, samahan nyo kami. Magmamotor ako pupunta doon. Hello mga ka-kidney! So for today's video ay ang ating day 2 ng kidney transplant journey ni Ate Luella. So sa mga nakanood ng ating previous vlog, siya yung kasama ko sa center and she decided na mag-kidney transplant at meron siyang donor. At ang donor na yan ay makakasama natin for today. So pumunta na kami niyan ng NKTI, kasama namin yung kakambal niya at yung kapatid niya na donor niya. And yung kakambal niya yung nag-drive ng kotse papunta sa NKTI. So, hindi lang ako nakapag-video kasi medyo nahihiya pa ako that time. At ang una nga naming pinuntahan sa NKTI ay ang laboratory department kasi aasikasuhin namin ang blood typing ng kanyang kapatid. So, isa kasi yon sa kailangan na requirements para makapag-apply ng kidney transplant sa social service. So, kumuha lang kami ng number for charging at natawag naman na rin sila after ilang minutes. At doon, kagaya ni Ate Luella, nag-fill up siya ng form dahil first time niyang magpapa-laboratory sa NKTI. So, ito ay form para magawan siya ng record at magkaroon siya ng hospital number. And then, right after the charging, same number ay punta na sa cashier para magbayad ng 2,600 pesos. So, since wala pang GL, cash muna po ang ating gagamitin. And then, right after, same number pa din sa blood extraction room. So, yan, hinihintay na lang namin yung kanyang kapatid para mag-proceed na kami sa next step. Kasi ang blood typing results ay 5 hours pa. So that time, after makapag-blood typing, pumunta muna kami sa parking area kung saan nakapark yung sasakyan at kumain muna kami ng breakfast. So shout out po sa nag-prepare ng aming breakfast, sa mama po ni Ate Luella, ang kanya pong biyanan. So yan, after namin kumain ng breakfast, nag-proceed na agad kami sa Hope dahil kami ay excited na makayari for today para masimulan na talaga at maging official na talaga ang kidney transplant journey ni Ate Luella. Ano nga ba ang ibig sabihin ng HOPE? Ang HOPE po ay Human Organ Preservation Effort. Ayan po yung tinatawag na HOPE. At sila rin ang nagbibigay talaga ng pag-asa sa mga kagaya namin na dialysis patient, CKD patient na makapag-kidney transplant. So, sa kanila po ipinapasa ang mga requirements at sila rin ang nagbibigay ng isa sa unang requirements na kailangan kapag magpapatransplant tayo. Para bayaran ng kanilang PTO. Hindi ko na sila sinama para mabilis tayo. And yes po, PTO stands for Pre-Transplant Orientation. So, ito po ay kailangan kapag tayo ay magpapakidney transplant. So, sa case nila ate, dalawa ang ating kukunin. Isa for the donor at isa for the recipient. At ang presyo po ng PTO ay 100 each. So, total of 200 pesos ang ating binayaran sa cashier. And yung PTO po nila ay bago na, kailangan ay meron kayong Viber dahil meron silang ipapascan na QR code kung saan mag-fill up ka ng form at pagkatapos mo doon ay itatext sa Viber mo yung pinaka-link ng quiz nila. And meron kayong papanoorin na video dahil yun ang magsaserve as orientation. Doon ipapaliwanag lahat ng kailangan nyong malaman. At syempre, sa lahat ng quiz, kailangan nyong ipasa para mabigyan kayo ng PTO. So, nung natapos na kami, nag-proceed na kami sa Social Service Department para naman kumuha ng number for the initial interview. Pero, binigyan kami ng number para lang pala yun makapagpa-schedule ng interview pagbalik namin. So, bumalik na kami ng Department of Laboratory Medicine para i-check ang blood typing ng kanyang kapatid na magiging donor niya. So, hindi siya gumana dito sa labas dahil siguro ay confidential, kaya kailangan ay sa loob kunin sa releasing sa counter 1. Upon checking, hindi pa rin available dahil nga 5
hours. So we waited for 5 to 6 hours at eto na ang naging result. We found out na hindi compatible ang kanilang blood type kaya ang mga nasimula namin na steps ay mababalewala. Not totally naman lahat kasi yung PTO ay mapapakinabangan pa rin naman and yung blood typing ni Ate Luella. Pero as of now, hindi pwede yung kanyang donor. Noong binalita sa akin ni ate yung resulta, grabe, sobrang nalungkot ako. Kasi alam ko yung pakiramdam nung punong-puno ka ng hope na makakapag-start ka na mag-kidney transplant. Pero nung lumabas yung result ng blood type ng donor mo ay hindi pala kayo compatible kasi yun din yung nangyari sa amin ng kuya ko. At sana kagaya ko, Ate Luella, hindi ka sumuko at magpursige pa rin kahit sa cadaver, pwede tayong makidney transplant in God's perfect time. Laban lang.